Sabton, amoy nakaka-joyful. Sabton, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi atin naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS, Trending and Isang Battle Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pilipinas, ang oras po 6:34. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Mainit pa rin po ang panahon, mas mainit pa kumpara doon sa mga init ng politika. Kasama na ang pag-aresto sa founder ng isang media network dahil umano sa extortion. Okay? May nag-invoke ng freedom of the press. Pero kapag ka po extortion ang usapan, hindi po freedom of the press ang involved dyan, ha? Anyway, hanggang 7:30 po tayo ng gabi dahil ang ating pong talakayan tonight ay may kinalaman sa naging usapin natin, naging talakayan natin noong Tuesday. Dahil nga po kapag ka po pinag-usapan, ano nga bang tinalakay natin noong Tuesday? Pakitingnan mo nga kung anong tinalakay natin noong Tuesday. May kinalaman po sa mana, hindi po ba ang tinalakay natin noong Tuesday? Mana, lupa problems. Kaya naman, no? Tonight po ay may kinalaman pa rin sa mana, no? Lupa, kadalasan kasi pagka ang pinag-usapan ay manang pera o manang alahas, madali po itong pag-usapan. 'Di ba? Lalo pa kung kakarampot lang naman, pero kapag po ang pinag-usapan ay yung may mga record, no? Na kailangang rehistro sa gobyerno, kagaya na naman ng lupa't bahay, ano pa ba, condominium unit, o kaya naman yung sasakyan, madali-dali pa yun o kaya naman ay shares of stocks, no, yung mga investments, abay medyo masalimuot na usapin po yan, lalo na po kapag pinatagal pa matapos ang kamatayan ng pinag-uugatan ng mana. Dahil kapag ganito, sabi na po natin, kapag sumausaw na yung mga in-laws, no, yung mga, sabi nga nila, yung dagdag sa pamilya, at pagkatapos ay nanaig na yung personal na interest, yung naisin na makalamang, no? Yung naisin na makalamang doon sa mga ibang mga kapatid, makakuha ng mas malaking share, abay, nagiging mas masalimuot po ang usapin, pati na ang bahaginan ng mana, na supposedly, simpleng-simple lang naman sana. Usapang Legal. Yan po, ang tatalakayin po natin tonight ay may kinalaman sa, ang tanong, may hati pa ba sa manang isang kapatid na namatay na? Yan po ang tatalakay natin, and of course related pa din sa mga mana, kaya samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi, no, para sagutin ang katanungan na yan. And of course, if you have related questions, wag naman yung mana ang pinag-uusapan natin, ang itatanong nyo ay tungkol sa droga o kaya naman ay tungkol sa warrant of arrest, dahil iba pong usapin yun, para po yung aking frame of thought at saka yung ating mga kababayan ay nasusundan yung train of thought ko, at saka yung ating mga kababayan na nanunood, nakikinig, nasusundan, no, ang ating talakayan. So, para hindi tayo nadidistract, kasi kung bibigyan ninyo ako ng ibang problema
problema na hindi kasali or hindi nasasakop doon sa ating talakayan tonight, medyo malilito po tayo at ang ating mga tagapakinig. Usapang Legal. So ang tanong, may hati pa ba sama ng isang kapatid na namatay na? Ang sagot, sabi nga nila ay it depends, no? Depende po kung halimbawa meron pa pong yun po bang namatay, no? Yun po bang namatay ay merong compulsory heir, no? Meron po ba siyang anak? Meron po ba siyang asawa? Meron po ba siyang magulang na naiiwan pa, no? Kasi po yun pong isang halimbawa po si ate, sabihin na lang natin si ate ay namatay. Naiwan si bunso, no? Pagkatapos merong naiwang ari-arian si ate. At pagkatapos ay si bunso namatay din, no? Ang usapan po dyan, may kanya-kanya ba silang compulsory heirs? Usapang Legal. So ang tanong ay, yun bang halimbawa si ate na pinag-uugatan ng mana at na halimbawang siya ay naunang namatay? Ayan. Si ate na naunang namatay, na siyang pinag-uugatan ng mana, siya yung may-ari ng mga ari-arian na halimbawa pinag-uusapan, no? Meron ba siyang asawa? Meron ba siyang anak? O kung wala siyang asawa, o wala siyang anak, no? Lalong-lalo na kung walang anak, meron pa ba siyang mga magulang? Ayan. Maganda pong malaman, masagot ang mga katanungang ito. Usapang Legal. Dahil kung ito pong isang taong namatay, no, si ate na namatay, no, ay meron pong anak, meron pong asawa, o kung wala mang anak at walang asawa, no, buhay ang magulang, ang mga magulang po ang magmamana sa kanya. Ang tanong ngayon, no, halimbawa po ba na, attorney, si ate, makikiparte ba siya kung halimbawa namatay yung magulang namin? Medyo salimuot pa ang usapin, namatay po yung magulang namin, no? Ay si ate po ay namatay na din. Ayan, namatay na din si ate. Pagkatapos ay may parte pa ba siya doon sa ari-arian na naiwan ng mga magulang namin? Usapang Legal. Kapag ka po usapin ay sino ang magmamana, ang lagi pong unang katanungan, ang tao bang namatay na pinag-uugatan ng mana ay may compulsory heir? Yan. Bakit? Automatic, sabi nga ng mga ngayon, ng mga kabataan, matik. Kapag ka may compulsory heir ang namatay, yun ang tatanggap, no? So, kung halimbawa po si nanay at tatay namatay, tapos si ate, no, namatay na din, tapos ikaw si bunso, no, may mamanahin pa ba siya? Supposedly, no? Ang order po ng pagmamana, diba, in the order of, kumbaga ay in the order of kamatayan, ang expectation natin kung sino mas matanda, siya ang unang namamatay. yun ang normal na course of kamatayan or sequence ng pagkamatay, di po ba? Kaya lang hindi mo naman masabi ang panahon at hindi mo rin naman masabi na ang health ng tao, no? So kung halimbawa po si ate ay naunang namatay kana nanay at tatay, ang tanong ngayon, no? Si ate ba ay nagmana? The answer is hindi siya nagmana, pero entitled sana siya sa mana kung siya ay nabubuhay pa. So, yung halimbawang share na napunta dapat kay ate kung siya ay nabubuhay pa, kanino ba yun mapupunta? Kay bunso ba? No? O kanino pa? No? O ito ay wala nang tatanggap nito, di ba? At sa halip na mapunta kung kanino pa man ay hindi na siya kasali sa computation at yung mga kay bunso na lamang o kung mayroon pang ibang mga kapatid, yun na lang bata talaga ang tatanggap. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Tita Ami Miraflor Garcia, magandang gabi sa iyo. Naimbag Arebi, Ma'am Grace Recta. Magandang gabi din po sa inyo, Hanzala Bangkola Tamambisa. Magandang gabi po sa inyo. Si Gael Enriquez, Angelina Palagba, Ronald Bascos Rabino, at syempre Florence Regalo sa Pila, Laguna. Henry Dolohan at Tita Ami Miraflor Garcia, gayon din sa iyo, Jerry Sumagaysay. Magandang gabi rin po sa inyo, Melvin Letrodo, dyan sa Santa Fe, Leyte. Gayon din kay
kay Tatay Nalding. Si Joel Mangasep, nanunood din po sa atin sa Melbourne, Australia. Si Ma'am Teresita Atienza, gayon din si Danilo Rigos at Alex Abundo. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Siyempre, ina-assume ko na lang. Dahil nagme-message naman siya paminsan-minsan. Kahit hindi daw siya nagme-message, ay nanunood din siya. Si Ma'am, may utang pala ako dito. Si Ma'am Corina Hizon at saka si Mami Eloisa Hizon dyan sa Bulacan ay every night nanunood sa atin at walang mintes, walang absent. Usapang Legal. Maraming salamat po sa panonood, pakikinig sa atin. Yung iba po nakikinig lang sa atin sa radyo 666 sa Talapihitan o kung hindi man sa nanunood sa atin dito sa ating mga Sky Cable channels sa Signal, Destiny, Cable Link, Bicol Cat V, TVZ, JP Cable, Madera Cable at maraming iba pa na nagki-carry sa ating himpilan. Usapang Legal. Marami din pong nanonood sa atin na mga huwes at saka abogado. Magandang gabi po sa inyo mga ma'am, sir. Your honors. Thank you very much po for watching. And Judge Cheryl Alomia Makapagal dyan sa Masinloc, Zambales. Kabarkada ko po yan si Judge. Wala po akong kaso dyan. Kahit hindi pa sa Judge ay matagal na binabati na siya natin dito dahil lagi-lagi din siyang nanonood. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan sa Masinloc, Zambales. Usapang Legal. Okay, if you have questions, feel free to ask, no, related sa ating talakayan tonight. Sa bilang comment po dito sa ating Facebook Live tonight sa DZRH at DZRH News Television Facebook Live, no, comment lang po ha. Hindi po sa Messenger dahil wala po akong access dyan sa Messenger ng DZRH News at DZRH News Television. Kung meron po kayong question at ayaw po ninyong malaman ng publiko, ayaw po ninyong ilagay sa public space, no, dun sa ating comment section yung inyong problema, no, you wanna stay anonymous, pwede po kayo mag-personal message sa akin sa Attorney Rina Seco na page. Dun po kinukuha ko yung mga questions natin. Plus, of course, yung mga nasa comment section sa ating previous discussion sa YouTube at sa DZR, dito sa ating, yung real time, yung mga pinapadala ninyo dito sa ating programa. Usapang Legal. At syempre pa, meron pong mga questions dito sa DZRH News Television YouTube page bilang comment sa ating live tonight. Usapang Legal. So, kapag ka po si nanay at tatay ay namatay, sumunod si ate, no? Sumunod si ate at si ate ay may kapatid na si Bunso, no? So ang tanong siguro ni Bunso may share pa ba yung kapatid ko doon sa naiwan ni nanay at tatay, no? Again, no, kung buhay pa po, kung nauna pong namatay si ate kesa kananay at tatay, no? Kung nauna pong namatay si ate kesa kananay at tatay at wala po siyang compulsory heir, no? Wala pong naiwang tagapagmana si ate. Therefore, ang maiiwan po na mana ni nanay at tatay ay paghahatian lamang ng mga compulsory heirs ni nanay at tatay, maliban na lamang po kung merong will, o tinatawag nating last will and testament, na naiwan si nanay at tatay. Kung wala pong will, ito yung tinatawag na intestate succession, o walang mga probisyon, no? O ganito, walang iniwan na sinasabi si nanay at tatay na ganito ang mapupunta kay ganito, o ito pinapamana ko ito sa caregiver ko, sa nag-alaga sa akin bagaman at hindi ko siya kadugom, no? Kung wala pong ganun, yung intestate succession would say, no, the intestate succession, ang rule po dyan, kung yung mga naiiwang compulsory heirs, sila po ang magpaparte-parte. So halimbawa po, ang anak ni nanay at tatay ay 5, no? Sabihin nating 5. Naiwan tapos namatay na si ate, no, yung kanilang panganay, no. So yung 4, dahil wala pong tagapagmana si ate, yun pong mana ay divided by 4, no, divided by 4.
So, ibig sabihin, kung halimbawa po 1 milyon ang halaga ng ari-arian na naiwan ni nanay at tatay, no, or ng magulang, sa ibig pong sabihin, tig 250,000 sila. Yun po ang halaga ng partehan or sabi nga sa Bisaya, ang bahin ng bawat isa. Usapang Legal. Pero kung halimbawa po si ate, si ate namatay, pagkatapos po, meron po siya, namatay si ate, bago namatay si nanay at tatay, tapos ang naiwan syempre ay, tapos namatay si nanay at tatay, sumunod si nanay at tatay, no? Pagkatapos po ay merong tagapagmana pala si ate dahil meron siyang anak. Na? Kung may anak po si ate, ang magiging hatian po dun sa 1 milyong pisong halaga ng ari-arian ay divided by 5 pa din. Bakit? Kasi si ate, may tagapagmana siya, hahalili, ito yung right of representation, hahalili po kay ate, no? Na makikiparte doon sa naiwang ari-arian, doon sa estate ni na lolo at lola, ni nanay at tatay, no? Ay, yun po sila ang magpaparte sa dapat sana ay naging share ni ate sa mana. Usapang Legal. Nakukuha niyo, nasusundan po ba ninyo? Kapag pumanahan ang usapin, no? Bagaman ito ay kung walang greed na nangyayari, ay wala naman sana masyadong problema. Pero, nagiging komplikado po, kapag may ibang namamatay maliban ba dun sa pinag-ugatan or pinag-uugatan ng mana. Dahil, syempre, marami pong mga assertion ng mga karapatan. Ayan. So, magandang gabi po sa inyo, Ma'am Teresita Atienza, at yung ibang nanunood sa atin, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Sana po ay i-share po ninyo ang ating talakayan tonight para po yung ibang may ganitong problema, may ganitong concern, at least may idea po sila kung ano ang maari nilang gawin or gawing hakbang kapag po sila ay may ganitong concern or may ganitong problema. Yan. Magandang gabi po sa inyo, Johan, Roderick De Juan, Irene Almodovar, Alexis Tiger, Maya Bell, Evita Escueta, Joy Garimbao, at maraming iba pa. Yung iba pong hindi nagpaparamdam, Jerry Sumagaysay, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Kung may joint account ang magkakapatid at namatay ang isa na wala na ang magulang nila at wala ring asawa at anak, mapupunta ba sa kapatid naka-joint account ang lahat ng share niya sa bank account nila? So may joint account si nanay, halimbawa may joint account si nanay kasama si ate, no? Ang tanong ba ay magiging mapupunta na lang ba lahat doon sa ka-joint account niya, yung lahat ng pera sa bangko? Kung meron pa pong ibang tagapagmana si nanay at tatay, yun pong, kasi ganito po, kapag joint account, ang presumption, ang pagpapalagay, ay yung halimbawa 20 tao na may joint account, 50-50 po sila sa laman ng deposit, yung sa nakadeposit dun sa account na yon. So, ibig sabihin, kung 50-50, yung 50% mapupunta dun sa anak na ka-joint account. Tapos namatay yung ka-joint account na nanay, na magulang. So yung 50% noon, yun po ang magiging subject sa manahan ng mga compulsory heirs ni nanay na na ka-joint account ni ate. Ayan. So, yun bang ka-joint account na naiwang nabubuhay pa, makikiparte pa ba siya doon sa 50% na naiiwan? The answer is yes. Dahil makakakuha siya doon bilang compulsory heir. Yung 50%, na nakuha niya bilang ka-joint account, separate or kanyang pera lamang yun. Eksklusibong property niya. Share niya dun sa joint account. Usapang Legal. Malinaw po ba, Ma'am Teresita Atienza? July Holyero, magandang gabi po sa inyo. Pwede pong pumunta dito sa office namin. Mag-set lang po kayo ng schedule kasi baka hindi ninyo ako maabutan because from time to time may hearing po ako sa labas. Pero sigurado po tayo na nandito ako ng Tuesdays and Thursdays. Usually mga 4-5 o'clock nandito na ako. But on Thursdays, usually meron po akong management committee meeting. So pinakamadali po ay Tuesday. Pero alamin din po ninyo kung nandito ako because may mga pagkakataon po na nasa labas ako at
late na ako dumadating, or minsan nagre-record po ako kung halimbawa out of town ang aking hearing. So makipag-set po muna ng appointment. Usapang Legal. Mahirap pong basta kayo dadating dito, baka po hindi ko kayo ma-entertain. So sayang po ang pamasahe, sayang effort, mahal pa naman ang pamasahe ngayon. Kaya mas maganda po na mag-appointment muna tayo. Usapang Legal. Okay, magbabalik pa po tayo for more talakayan dito lang po sa DZRH Usapang Legal. At ako pa rin po ang Panyera ng Bayan. Sandali lamang po ha. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal, kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung may hati pa ba sa mana ang isang kapatid na namatay na. Ayan. Siyempre, yung mga tagapagmana niya, makikiparte doon sa, kung halimbawa na unang namatay yung kapatid mo kaysa sa magulang mo, yung mga tagapagmana niya ang makikukuha ng dapat sana'y naging parte. Bilang doon sa konsepto ng right of representation. Ngayon, kung halimbawa naman, namatay si ate, pero bago pa namatay si ate, namatay na yung mga magulang na siyang pag-uugatan ng mana. Ano ang mangyayari ngayon? Siyempre, kapag po namatay na si ate, sumunod lamang siya matapos mamatay si nanay o tatay na pinag-uugatan ng mana, ang normal o ang sinasabi po ng batas dahil nasa normal na sequence ng kamatayan, yun pong dapat sana, bagaman at hindi pa naghati-hati, noon pong namatay si nanay at tatay o si nanay o si tatay, minana na po ni ate yung share niya. Nagmana na si ate. And therefore,
And therefore, kung minana na po ito ni ate, ay magiging bahagi din naman po ito ng estate ni ate. Ano yung estate? Kabuuan ng mga ari-arian na magiging subject ng manahan. Ngayon, sino ang magmamana kay ate? No, dahil tinanggap na niya kananay at ate ang property Bagaman at hindi pa kayo nakapagbahagi, pero may karapatan ng makiparte, no? Yung mga tagapagmana ni nanay. Sino yung tagapagmana ni nanay? Sino yung mga tagapagmana pala ni ate, no? Na siyang kukuha doon sa minana niya, no? Na sa minana ni ate doon sa kanyang mga magulang. So bale, si nanay, tapos si ate, si nanay namatay, tapos si ate sumunod. So nung namatay si nanay, nagmana si ate, no? At yung mga tagapagmana ni ate, yun naman ang magpaparte doon sa ari-ariang naiwan ni ate. So, ibig sabihin nito, yung mana ni ate mula kay nanay, no, na namatay na nauna, plus yung ari-arian ni nanay na pundar niya, pag sasamahin yun ang estate ni ate. At yung estate ni ate, yun ay paghahatian ng kanyang mga tagapagmana. Sino ang tagapagmana ni ate? Ang tagapagmana ni ate ay ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, both legitimate and illegitimate, or marital and non-marital. Ikaw, kapatid, bunso, wala kang pakialam doon. Wala kang tatanggapin doon. Papasok ka lang, bunso, sa ari-arian ni ate. Kung si ate na namatay, bago mamatay ay nagmana ka kay nanay, no? Papasok ka lang, bunso, bilang tagapagmana ni ate. Kung si ate ay namatay na walang anak, walang asawa. Okay? Kung si ate ay namatay na may anak, may asawa, wala ka ng parte, bunso, no? Wala ka ng matatanggap, bunso, mula sa mga ari-ariang naiwan ni ate. Usapang Legal. Yan. Mas madali pa lang sabihin ng may mga pangalan kaysa sa A and B. Kasi pagka may pangalan at least na-identify natin ang sunod-sunod. Magdalena Martin, magandang gabi sa'yo. Again din, Salvacion Escobar. Jerome Lorenzo na nag-birthday. Mantakin mo yun? Nag-birthday ka pala. Akala ko pinangitlog ka lang. Joke lang. Si Jerome Lorenzo, inaanak ko po yan sa kasal. And yes po, matanda na po ako. Kaya ako po merong mga inaanak sa kasal. Maurice Valera, magandang gabi. Papunta siya sa Papua New Guinea on board luxury cruise ship. Abay, social. Pwede ba sumama dyan? Marilyn Tizon, shout out sa kanya na laging nanonood sa atin. Si Willie Maalio, si Rodel Anasio, ganyan din Ellie Galsota dyan sa Molino, Bacoor. Si Maricor Angeles, sabi niya, uy, lagi pong nakikinig sa radyo at nanonood pa sa FB Live. Oy, thank you very much. Si Marilyn Tizon, taga St. Martha, Barangay Batman. Where is that? Lizer Tarambisa, mag-87th anniversary na po tayo sa July 15, 2026. Ayan. Matagal na po, tayo po, no? Ang oldest radio station. Yan. Usapang Legal. Pwede po bang humiling sa magulang in case na wag ako pamanahan? Anong ibig sabihin? Sabihin mo na, wag mo na lang akong pamanahan, marami na akong pera. Kung halimbawa po nabuhay pa ang inyong magulang, wala ka pong karapatan na sabihin, pamanahan mo ako o wag mo na akong pamanahan. Bakit? Kasi ikaw ay umaasa pa lang na ikaw ay may mana, or umaasa ka pa lang na may maiiwang mga ari-arian ang iyong mga magulang, because ang mga magulang mo, ang isang tao ay may karapatan na gawin ang naman ang kanyang naisin, no, sa kanyang mga ari-arian habang siya ay nabubuhay pa. Ngayon sinasabi mo, buhay pa si nanay, ayoko magmana sa kanya dahil mayaman na ako. Ayoko lang, gusto kong gastusin niya para sa sarili niya, so ayoko na lang magmana. Hindi mo pwedeng sabing i-waive ko ang iyong future inheritance because nagkakaroon ka lang ng karapatan na mag-waive ng iyong mana kung ikaw ay nagmamana na. Ay hindi ka pa nagmamana. Again, sa ilalim po ng batas, ang pagmamana ay nangyayari kapag namatay na or sa oras ng kamatayan. So kung namatay ng 7:02,
At this moment, namatay ngayon, nalagutan ng hininga, at this moment, tagapagmana ka na. At kapag ka nagbahaginan, nagpartition, nagsettle ng estate, doon mo lamang maaaring i-waive or sabihin mong ayoko nang tumanggap ng mana, happy na ako sa na-provide ni nanay at tatay. Ganon. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Ligaya Supan. Thank you very much. Paano naman kapag anak pala ni ate si Bunso? Tapos pinalaki lang ng magulang nila. Double ba mana niya? Alam niyo po, ang mananaig po no? Ang mananaig po ay kung halimbawa merong will, o pangalawa, kung hindi man yung will, ay yun pong kung ano yung nasa record. No? Kung ano po ang nasa record ng, sa birth certificate. Unless magkaroon po kayo ng kaso, gusto nyong i-complicate. So kung ano po yung mapatunayan, definitely kapag kapo ganyan, dadating sa korte, kung ano po yung mapatunayan sa korte, yun po ang mananaig. Yun. Usapang Legal. Pero posible ba na mas malaki ang matanggap ng isang tagapagmana? Posible. Kailan? Kapag kapo merong will na iniwan yung taong nagpapamana o yung taong namatay. Basta po hindi mai-impair yung legitime, no? Kasi yung legitime po, yung pong itinatakda ng batas o inire-reserba ng batas para patas na paghatian ng mga compulsory heirs. Ito po yung kalahati, 50% ng kanyang mga ari-arian. Say for example, ako po halimbawa po ako, meron akong 1 milyong ari-arian. Halimbawa lang po, hindi ko sinasabing meron akong 1 milyong ari-arian. Ha? Halimbawa lang po, meron akong 1 milyong ari-arian. May 1 milyong piso ako na nasa maleta. Sikat na sikat ang maleta ngayon. May 1 milyong piso ako na nasa maleta. Tapos bigla akong nawala, nategi. No? At pagkatapos niyan, meron pala akong wila na sabi, yung aking 1 milyon na naiwan sa aking maleta. Naiwan ko sa aking maleta ay paghahatian ng aking mga anak na sina A, B, A, B, and C, sa 3 ang anak ko. Halimbawa lang, paghahatian ng aking mga anak na si A, B, C, Pero yung ganitong porsyento ay inilalaan ko na mas malaki mula para kay C dahil siya naman ang nag-alaga sa akin. Sinustentohan niya ako sa oras ng aking paghihirap. So kung may will, maaari pong maipatupad ito. Basta't hindi na i-impair yung 50%. Ano yung 50%? Sa 1 milyon na nasa maleta, yung kalahating milyon nakareserba yun bilang paghahatian ng 3 compulsory heirs. Yung kalahati, another 500,000 pesos, pwede ko bilang ako ang may decedent, ako ang may-ari, at ako ang nagpapamana, pwede kong ipamana ito kahit kanino ko gusto. Maaring mas malaki na ang ibigay ko sa isang tagapagmana because mas naging mabait siya sa akin. Yun. Usapang Legal. Ay, OG Barrientos ng Gabalton, Nueva Ecija. Magandang gabi. Sino pa bang may mga questions dito? May question kanina. Pwede po bang humiling? Yung pala yun. Tapos na yun. Si Magdalena Martin, magandang gabi. Thank you very much for watching. Property, ito, mamaya sasagutin kita, Willie Maaliw. May trust na titulo sa anak. Sinanla ang titulo ng asawa ng anak, walang consent. Okay. Kung ang gawin natin pinagkatiwalaan, kung ang pinagkatiwalaan na anak, ay wala po siyang karapatan na i-dispatcha ito, basta-basta ng property. Lalo na yung kanyang asawa because hindi naman siya may-ari. And therefore, void po yung transaksyon na ginawa nitong asawa. So, wala po yung visa. Pwede pong bawiin. Halimbawa pa, lupa ito, reconveyance. Pwede din po ninyong kasuhan yung asawa niya, yung asawa ng anak. So, ibig sabihin, manugang po ninyo. Pwede po ninyong kasuhan yung manugang po ninyo. Usapang Legal. Hindi naman lahat ay paborito. Favorite. Na may mga pagkakataon lang, not really favorite, Gail. Pero may mga pagkakataon lang, mas naging sinusuklian ang kabutihan. Pero hindi ibig sabihin na favorite. Although may mga pagkakataon din naman na talagang favorite, may favoritism.
Magandang gabi, Felix Palcotelo, dyan sa Basay Samar. At syempre pa si July Holero. Thank you. Reynanto Ebasco sa Saudi Arabia. Thank you very much. Roderick Di Juan, maraming salamat po. Yung iba pang nanonood, feel free. Magparamdam po kayo ha. Hindi lang po mga multo nagpaparamdam. Yung mga buhay, mas magandang magparamdam. Iparamdam ninyo. Yan. Magandang gabi, Gilbert. RHTV, question please. Ayan, pasok mo na ang next question. Attorney, ang husband ko po ay anak sa una, pero patay na po ang papa niya, yung father-in-law ko, at nagkaroon ng asawa si mama. Sa totoo lang po, di namin siya gusto para kay mama kasi napakayabang at masyadong asa kay mama. Ang gusto ko malaman, kung sakali po mawala si hubby ko, magmamana ba ang stepfather niya? Usapang Legal! Siyempre hindi. Siyempre hindi, no? Generally hindi, no? Kung siya ay kekasalman kekasalman si mama sa iyong stepfather o hindi siya magmamana. Dalawang pagkakataon lang na maaring magmana yung stepfather mo. Kung merong will, pangalawa, kung si stepfather mo ay inampon at walang compulsory heir ang asawa mo, no? Anong ibig sabihin ng walang compulsory heir ang asawa? Walang ibang compulsory heir maliban sa iyo at kay mama niya, no? Kasi kapag po ang isang tao ay namatay, no? Ang isang tao, bagaman at may asawa, ay wala pong anak at itong taong ito ay namatay, ang tagapagmana po niya, no, ay ang kanyang asawa at ang kanyang mga magulang ng namatay, or yung ikaw na naiwang buhay, yung parents-in-law mo. Ngayon, kung ang husband mo ay inampon ng iyong stepfather, so ibig sabihin nagkakaroon ng legal tie sa pamamagitan sa pagitan ng iyong asawa at ng iyong stepfather, no? So stepfather, yes, ibig sabihin naging tagapagmana din siya, because kapag po may adoption, nagiging tagapagmana po ang isa't nang nag-ampon at inampon ang isa't isa. Pero kung hindi naman po siya inampon at halimbawa namatay si mama, halimbawa ay namatay yung yung biological father, tapos si mama nag-asawa po ulit, hindi ka naman inampon o hindi inampon yung husband mo, at namatay yung husband mo at ikaw ang naiwan asawa at wala kang anak, kayo ni mama ang maghahati. Pero kung inampon ni stepfather ang iyong asawa, so ibig sabihin at wala kayong anak, bagaman at kasal kayo, ang tagapagmana niya ay ikaw at ang kanyang ang kanyang nanay, mama, at ang iyong stepfather. Yan. So 50-50 kayo, no, yung mga magulang, kasama na po doon yung stepfather. Ayan. Pero kung hindi naman siya inampon, ang magpaparte ikaw at ang iyong mother-in-law. Usapang Legal! Paano po pag sa barangay lang pinagawa ng father namin ang kasulatan sa mana at may mga witnesses naman? Valid po ba ito? Patay na po ang both parents, na? Ang validity po ng will ay nakadepende. Meron pong dalawang uri ng will. Ito po yung tinatawag na holographic will, entirely written, no? Sulat kamay ng hindi ibang tao, ha, sulat kamay ng nagpapamana. Hindi pwedeng ako ang mawawala pero ang pagsusulatin ko ay ibang tao. Hindi. Kung ako po ang nagpapamana, ako po ang gumagawa ng will, ako dapat, sulat kamay ko dapat signed at meron pong petsa. Yun po ang mahalaga doon sa holographic will. Hindi po ito kailangan na notaryado, no? Ngayon, kapag ka po notarial will, anong ibig sabihin nito? Computerized, no? Computerized. Meron pa pong mga requirements ito na witnesses, no? May attestation, ina-attest na, oy, nakita ko na si A nagsinusulat itong will na ginawa niyo itong ganyan-ganyan. Ginawa niyo ito, no, in our presence, no? At mahaba po o marami po ang requirements ng notarial will. At ito po ay ninonotaryuhan, no? At lahat ng mga yung nagpapamana, yung gumawa ng will, at saka yung mga
yung mga witnesses, ay ginagawa ito in the presence of the notary public. So, komplikadong proseso po ito. Ano po ba ang role ng barangay? Wala pong role ang barangay, no? Sa pagpapamana. Usapang Legal. Maliban na lamang kung halimbawa doon kayo gumawa ng notarial will at isa sa mga witnesses ninyo ay ang taga-barangay, yun po yun. Pero dapat duly notarized, no? At may iba pa pong mga requirements. Margarita Guevara, magandang gabi sa'yo dyan sa Pampanga. Usapang Legal. Ay, pero kung halimbawa po nagpunta lang sila, uy, gagawa ako ng will, i-witness mo nga, no? I-type mo nga barangay secretary, tapos yun na, wala po yun. Wala pong visa, hindi po yun na ipatutupad. Usapang Legal. Next question, please. Ayan, nasa na? Okay. Ay, hi attorney, isa po akong OFW. Hirap na hirap po ako dati at halos mamalimos ako sa mga kapatid ko bago pa ako makapag-abroad. Medyo sinwerte naman po ako sa pag-abroad ko. Ano ba yun? Medyo mali. Kaya nakapundar na ako ng kaunting ari-arian sa Pilipinas. Nakatanggap din po ako ng pensyon mula sa asawa kong Canadian citizen. May isa po akong kapatid na talagang minaliit pa niya ako noon at hindi man lang nagbigay ng tulong. Pwede ko bang hindi bigyan ng mana ang kapatid ko dahil hindi naman niya ako tinulungan noong panahong nang hihingi ako ng tulong? Usapang Legal. Ayan, yan ang tinatawag na panahon ng pagtutuos. Di ba? Panahon ng pagtutuos. Kaya dapat pagka may nanghingi sa'yo ng tulong, kung may kakayanan ka din lang at hindi ka naman bilalasubas, ay tumulong ka kahit paano. No? Not necessarily yung exact amount or eksaktong hinihiling niya sa'yo. No? Kahit paano, magbibigay tayo ng konsiderasyon. Dahil pagdating ng araw, at wala naman yung ibang tagapagmana, no? Abay, baka ikaw ang pamanahan. Usapang Legal. Sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik. Magandang gabi po muna, Jet Cansino. Yan, at mamaya may mga questions pa po dito na sasagutin natin. Magandang gabi sa iyo, Glenda Feseco Agdigos. Pamangkin ko po ito si Glenda. At syempre sa iyong husband, magandang gabi, Sylvia Quirino, Felix Falcotelo, Violeta Montecalvo Zambrano, at maraming iba pa. Yung iba pa pong nanonood, feel free to send me your questions dahil may oras pa po tayo. Sino pa ba itong mga nandito? Margarita Guevara at Ligaya Supan, Marilyn Tison, Miss Corina Hizon, and Mami Eloisa Hizon, at iba pang mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Mamaya po, meron pa rin po tayong promo, di ba, Don Carlos Billonario, no? Si Don Carlos Billonario, minamanifest ko na. Kiniklaim ko na magiging bilyonaryo ka para i-share mo sa amin. kahit hindi mo na ilagay sa maleta. I-share mo sa amin kahit hindi mo na ilagay sa maleta, no? Tutulungan kitang mag-impake, ha. Ilagay na lang natin sa folder, sa sobre, no? Dahil marami-rami naman kaming maghahati dito, pero dapat priority mo kaming nandito sa newsroom. Anyway, magbabalik pa po tayo. May mga questions pa po tayong sasagutan. Plus, of course, yung ibinitin natin na question. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time check. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula.
helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis na serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
Sambahayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga. Pizza Usapang Legal. Kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Usapang Mana. Kasama po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin yung mga questions ninyo patungkol sa mana. May question dito. Paano po kung ang aming mga lolo at lola namatay na tapos yung lote ay naibigay daw yung titulo ng lupa sa isang anak without mga ibang kapatid na walang alam? Ngayon lang nahalungkat, wag na pong banggitin ang name ko kaya hindi ko na binanggit ang name niya. Ang tanong ay yung naibigay. What do you mean? Naibigay ang physical possession, no? Binigay lang, like for example, Jeric Barreto, ito yung titulo ng lupa, TCT number 12345, ibinibigay ko sa iyo. Ganun lang. Ibig po ninyong sabihin ay ibinigay in the sense na may deed of donation, merong deed of conveyance, Jeric Barreto, narito ang deed of donation, ibinibigay ko sa iyo ang tipak ng lupa na ito, bahala ka na, sa iyo na iyan. So, ilinawin po ninyo ano pong ibig sabihin ng naibigay. Kasi may dalawa pong klase ng pagbibigay. Pagbibigay ng kopya lamang ng titulo, like hawakan mo ito, or ibinigay as in, narito ang titulo, iyo na ang lupa na ito, gawin mo ang gusto mong gawin. So, yun po dapat na malinawan. Usapang Legal. Pero kung sinasabi po ninyo ay i-donate sa anak, sa iisang anak lamang yung property. Kapag ka po namatay na yung magulang, yun namatay na sina lolo at lola at ibinigay sa isang anak lamang pero may iba pa po siyang mga anak na buhay, ibig pong sabihin, yun pong magulang ninyo na na-deprive o yung iba pang mga anak nila lolo at lola na na-deprive ng mana, maari pong i-demand na magkaroon ng hatian, sabihin, oy, ibalik mo yan. Oy, ate, ibalik mo yan. Kasi yan ay parte ng paghahatian natin, mana-mana, o kung hindi na posible ang pisikal na pagbabalik, no? Ate, bigyan mo kami ng share. Kung halimbawa nasolo na niya, halimbawa kalahat, 1 milyon, no? Wala nang naiwan pa. Ate, 5 kayo magkakapatid. Ate, bigyan mo kami ng parte dyan. Ayan. Bigyan mo na kami ng parte dyan. Dapat divided by 5. So, ibig sabihin, ang maiiwan sa'yo ay 200,000. Kaming mga naiiwan mo mga kapatid, 4 na mga kapatid, bigyan mo kami ng tig 200,000 para patas ang hatian. Pero kung ang sinasabi po ninyo ay napunta sa kanya ang title, pinahawakan lang, pag-iingat, no? Anong gagawin ninyo? Oy, ate, isettle na natin ang estate, na? Isettle na natin ang estate, na? Kung ano man ang naisin, kayong lahat ng mga tagapagmana, kayo ang magdidesisyon or pipirma sa dokumento, tinatawag na settlement of estate. Usapang Legal. Ay, paano kung ayaw pumayag? Dadalhin po ninyo sa korte. Yun po ang solusyon doon, no? Kanina, before we pause for commercial, yung sabi ng isang OFW na hirap ako dati. No? Halos mamalimos ako sa kanila. At itong isa kong kapatid na ito, hindi ako tinulungan. Maliban pa doon, hindi na ako tinulungan. Minaliit pa ako ng todo-todo. Kapag ka ba ako nawala? No? Kapag ka ba ako nawala, dahil marami na akong naipundar, may pensyon ako, no? Na natatanggap. No? Meron pa akong ibang mga ari-arian dahil masipag naman ako. Yung bang kapatid ko na yun, na salbahe, na hindi man lang ako tinulungan, pwede bang hindi ko siya pamanahan? Madam or sir, ikaw ba ay may compulsory heir? No? Pero ka bang magulang? Kasi yung kapatid mo, hindi mo naman siya compulsory heir. Magmamana lang siya, no? Kung wala ka ng ibang mga tagapagmana, wala kang anak, wala kang asawa, at wala kang magulang. Kung wala na yung tatlong yon, o wala ni isa man lang doon ang naiwan, ang kapatid mo ay magmamana. No?
kung wala kang will. Pero kung ang isang tao na wala ng compulsory heir dahil ang kapatid mo naman ay hindi mo compulsory heir, pwede mong ibigay kahit kanino mo gusto, no? Ang iyong ari-arian. Hindi ka obligado na bigyan ang kapatid mo. Kaya kahit pa yung tumulong sa iyo, hindi mo obligasyon o walang legal na basehan para i-demand ng kapatid mo na pamanahan mo siya. Usapang Legal! That is of course kung wala kang kung ikaw ay merong will. Pero kung wala kang will na maiiwan, matik, yung mga kapatid mo ang siyang magpaparte sa iyong mga ari-arian. Or kung wala yung kanang kapatid, yung anak ng kapatid mo ang makikiparte. Usapang Legal! Ay, no? Pero maganda rin po gusto kong itackle pa ito, yung talakayan na ito, yung tungkol sa disinheritance at saka yung refusal na pagbibigay ng tulong, di ba? Maganda rin pong tingnan yung from that standpoint, yung disinheritance, tatanggalan ng mana, no? Ano yung proseso nito? At the same time, pareho lang ba yung unworthiness na tanggap ng kahit ano mula sa'yo dahil hindi ka naman, nirefuse ka naman na bigyan ng suporta di ba? So yan po ang tatalakayin. Oo nga, totoo, kulang ang oras. Ayan. Tatalakayin po natin yan, no? Sa, anong araw ba ngayon? Thursday ngayon, no? Sa Tuesday. Talakayin po natin yan, yung tungkol sa refusal to make too long, refusal na tumulong, at saka yung disinheritance. Ayan. So, Ma'am Gael, ating online PA, i-remind mo ulit ako dahil syempre, sabi nga ng mga kabataan ngayon thunders na, kaya dapat na kailangan ng reminder. Usapang Legal! Para naman po sa ating DZRH, Kring Panalo Malakas sa telepono promo, yung mananalo po ng 500 pesos, no? Kaya po laging handa dapat ang telepono dahil baka itong si Don Bilyonaryo bilang isang bilyonaryo ay kayo ang tawagan para bigyan ng 500 pesos. Pero ngayon ay huli na ang pagkakasabi ko dahil nakatawag na. Nakatawag na po itong si Don Bilyonaryo. Pero para po sa mga susunod na pagkakataon kung gusto nyo pong manalo sa ating Malakas promo, pumunta lamang po sa ating Facebook page, sa Facebook page ng DZRH News at tingnan ang aming pinned post. Mag-register lang po online, no? Sa online form. Ilagay ang tamang cellphone number o yung mobile number dahil baka ikaw na ang mapalad na manalo ng 500 pesos sa aming Kring Panalo Malakas promo. Magandang gabi po sa inyo, Miss Michelle Masula mula sa Kupang. Take two. Miss Michelle Masula mula sa Kupang, Muntinlupa City. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Yes, ma'am. Kayo ay taga Muntinlupa City. Lagi po ba kayo nanonood ng DZRH? Opo. Sino mga paborito ninyong anchor? Maliban sa akin. Ina-assume ko na, no? Sino pa po ang mga paborito ninyong anchor o reporter dito sa DZRH? Ay? Parang hindi talaga nakikinig si Mama. Hindi ba, alin na lang. Sana po sa mga susunod na pagkakataon ay tumutok din kayo dito sa DZRH para lagi kayong aware sa mga kaganapan sa ating bansa at of course favorite na si Ate May, si Wonder Woman. Okay. So ang tanong na lang natin ngayon, ma'am, ano po ang kauna-unahang radio station sa Pilipinas na magse-celebrate na ng 87th anniversary this year? DZRH po, ma'am. Okay, so congratulations, Miss Michelle Masula, nanalo po kayo ng 500 pesos. Usapang Legal! Okay, so Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Yun pong mga questions din nyo tungkol sa disinheritance mana, ipadala po sa akin para po on Tuesday ma-ready ko, no? Maganda rin kasi na merong screenshot, no? Para at least na nakikita po ninyo habang nakatutok kayo kung ano yung question, no? Ang request ko na lang po, wag pong masyadong i-jejemon para mas madali pong intindihin, no? Yung kompletong
detalye. No? Sabi nga nila, kompletos recados. Magsama-sama po ulit tayo on Tuesday. Ako po ang Panyera ng Bayan. Nakasama ko po ngayon, Jeric Barreto, mga taga DZRH TV at DZRH IT Department. Ako naman po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy weekend everyone, and tomorrow si Attorney Campo, same time, same station, same social media platforms. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon,